Hi guys! Come with me to my layover in Amsterdam. Sobrang na-amaze ako kasi first time ko lang sa Amsterdam. Syempre, another bucket list dahil ito din yung isa sa mga lugar na hindi ko akalain na makakapunta tayo. Sayang nga kasi naglakad ako dito ng gabi na. So, nag-take ako ng picture kasi sobrang ganda niya. Paano pa kung may araw, diba? And ito, naglalakad ako papunta sa Anne Frank's house. So, isa siyang museum kung saan nagtago si Anne Frank noong time ng Holocaust. Pagpasok, siya yung bubungad sa'yo. Una pa lang mabigat na sa pakiramdam lalo na yung alam nyong dito sila mismo nagtago. Self-guided tour siya. And binigyan kami ng device para marinig yung history about that area or kung ano man nangyari sa panahon na yon. Medyo makitid pala yung hagdanan before. Medyo mahirap siyang umakyat. Pero na-amaze ako kasi ang laki ng bahay. Medyo makitid siya sa loob pero malaki siya. Like mataas. Nakakatuwa lang kasi ngayon lang ako nakapasok sa isang bahay sa layover ko sa Europe. And syempre, dito pa talaga sa Anne Frank's house. Ang alam ko meron itong movie sa Netflix kasi pinanood ko siya before. Gumawa siya ng sarili niyang diary about sa pangyayari ng Holocaust and yung pagtatago nila. And gusto niyang ma-publish yun kapag nakalaya na sila. Dito nga pala yung hideout nila. Yung tinatawag nila na secret annex. So, sa likod ng bookshelves, merong another entry. So, doon sila nagtago for 2 years. O, diba? Nagbabasa. Hindi, kasi syempre familiar na ako doon sa napanood kong movie. Nakaka-amaze lang din yung structure ng bahay kasi syempre ibang-iba doon sa bahay natin sa Pinas. Grabe, na-imagine ko talaga habang nandyan ako sa loob yung pakiramdam nila while living with fear with Nazis. So, papasok tayo kasi ito yung pinaka-interesting na part. Ayan yung bookshelf and ito yung secret annex. So, habang papasok tayo sa secret annex, may mga pictures din doon and audio. And yung mga pictures na yan is pinapakita kung paano naka-arrange yung gamit nila before. Alam nyo, tinititigan ko yung bintana kasi yan din yung bintana talaga na original. Dito yung toilet seat at ang kanilang sink nung time na yon. Nakaka-amaze talaga kasi hanggang ngayon is na-treasure pa rin nila yung mga gamit before. Honestly, dati nung bata ako, bored na bored ako with history. Siguro dati kung yung history is with tour, mas magiging interesting na for me. Actually, sinearch ko lang kung ano yung pwedeng gawin sa Amsterdam and nakita ko tong Anne Frank's house. Iba yung feeling na nakapunta ka doon sa lugar kung saan nangyari yung isang history, diba? Anyway, ito nga pala yung likod ng Anne Frank's house. Talagang ini-imagine ko dyan na paano kaya namumuhay yung tao noon dito habang nabubuhay sila sa takot. Pero grabe, napakaganda ng lugar. And yan yung likod ng building ng Anne Frank's house. So, lakad lang pa uwi hanggang Central Amsterdam Station kasi ang ganda ng view. Sobrang na-enjoy ko yung layover ko sa ganito kahit mag-isa lang ako. Hopefully, nag-enjoy din kayo. Bye-bye!